Ah, sa kabuuan po ng mga kapatiran, pasimula po ni Pastor ay patuloy ang pasasalamat sa lahat po ng mga bumati, nanalangin, nagpala, nakaalala sa inyo pong mga puso, no? Sa lumipas ko pong kaarawan. I'm on my 63rd year sa buhay na ito, sa biyaya ng Panginoon po. And siyempre, as a pastor, ano ba ang pwedeng muli kong panghawakan, no? Sa panibagong taon na aking gagampanan, sa aking paglilingkod, sa aking patuloy na pangangalaga, no? Sa mga kapatiran, sa iba't ibang aspeto ng aking kakayanan. Sabi nga, so excited ba si Pastor sa bagong taon na ito? Well, of course, meron ako ipapaunawa na napakahalagang nangyari na po sa buhay ng inyong pastor. So, kanina, sa mga bagong join, meron akong mga aspeto na titignan. Magpapatungkol po ito sa aking magiging kabuuang pagpapahayag sa aking panibagong taon. There are masasabi ko po, 3 chapters sa Book of Psalms na mayroon po yung word na gagamitin natin mamaya. Ano ba ang aangkinin ni Pastor sa bagong taon na ito niya, ng paglilingkod, ng buhay? Ano yung nais? Well, very clear in Psalms 57, daanan ko lang po muna ang ilang mga bagay. Makikita po doon sa aspeto ng bago mag-verse 7, then sabi niya dito, I will cry unto God sa verse 2, Most High, unto God that performeth all things for me. So, naranasan na ni Pastor yan nadaanan na yan ni Pastor. So, ano ang pinapahayag ng isang lingkod ng Diyos ng kanyang kapanahunan? Siyempre, gamitin ko po yung mga pagpapahayag. Pag sinabi pong psalm, lalo na sa mga bago naming kapatiran, these are mga experiences po ng mga unang hinirang ng Diyos sa lumang tipan, no? Yung mga kanyang tinawag, hinirang. And ito yung mga karanasan nila. So, ito'y nabuo, ginawa nilang mga awitin sa kanilang mga pagtitipon, pagsamba. But Psalms are really actually prayers of the heart. No? Pagpapahayag ng mga katotohanan. So, napakaganda po ng verse 2, that performeth all things for us. So, let us be reminded. Si Pastor, nitong mga nakalipas na linggo, nandoon. Ako'y nagbabalik tanaw. Remember, nag-break nga po ako nung July 7. And then, sabi sa verse 7, ganda Still, ano meron siya? My heart is fixed, O God. My heart is fixed. I will sing. And what? Give praise. Ayan, Bebediya ha. I pray. Yan yung tribute mo today. So, Pusubila, Sunday yun. Kinulang po ng practice time sila sa schedule. So, sabi nga ni Ninang Tessa niya, moment ni Dia yun, Pastor, moment pa rin naman ngayon, Ninang Tessa. Nandun yung pangyayari kahit may mga kaabalahan tayo sa ating mga gadgets. So, yung paggamit po ng word na fix dito sa Psalms 57, ang aspect po dito, ang tema ay yung deliverance. Yung mga pangyayari sa buhay. So pakitingnan nyo po, no? Yung tema, ganyan po ang paggamit ng Bible. Yung tamang interpretasyon, nakatema, nakaugnay, nakakontext. Okay? So pag ginamit naman natin ang Psalms 108, no po, tatalon tayo. Titignan natin, Still the same word. The word fix, nandun po. No? And sabi po doon, sa Psalms 108 verse 1, O God, my heart
is fixed. Again, Bebe Dia, I will sing and give praise. Di po ba? Sabi diyan, ever. Okay, ganda po. Even with my glory. Again, andyan na naman yung gawa nila, paraan ng Diyos sa buhay nila, bansang Israel. And they were looking for, matatawag nating help, tulong sa mga pangyayari, labanan ng buhay nila. So, Psalms 57, more on mga performance ni Lord sa buhay natin. Dito sa, ang tema po naman ay patungkol sa tulong na ginagawa ng Diyos sa mga kalaban. And, proven fact na ni Pastor yan, 2017 pa. Hindi pa nga 2017, way back pa dun sa unang ministeryo eh. Never natalo si Pastor. No? Never. Laging si Pastor ay nakatayo sa tulong ng Diyos. No? I'm on my 63rd. Yun na po ang akin narating. And come August, statistic-wise, 34 years na naglilingkod as a pastor. Bebe, paki-prepare nga yung mic ko, parang nawawala. Okay pa po audio ko? Sige. Okay. Dun sa... And then, napakaganda po, no? And then, itatalong ko kayo, dun sa gagamitin ko pong talagang nakatema. Ano ba ang pamamanik ni Pastor sa inyo sa bagong taon ng aking paglilingkod? No? Hindi po tayo dun sa mga pinreform ni Lord sa buhay natin, kaya nakapix kayo, ewan ko, kayo mag-assess. No? Hindi din dahil sa mga tulong na ginagawa niya, kaya nakafix ang puso natin, kayo na nakakaalam. Pero ito po ang aking pamamanhik ngayong linggong ito. Another word na fix, Psalms 112, at binasa nga po ni Dia kanina, verse 7. Again, God's number, ang sabi po dito, napakaganda. Of course, verse 1, nalito po ang aking bunso. Nakita lang niya yung praise ye the Lord lang. Wala yung mga kaugnay. Blessed is the man that feareth the Lord. Oh, hallelujah. And yun po ang puso ni Pastor ngayon. Patuloy. Bakit? Ano sabi po sa verse 7? He shall not be afraid of evil things. His heart is fixed, trusting in the Lord. Can we bless the Lord sa bagong taon na ito na tatahakin po, hindi lang ng inyong pastor, but kabuuan ng mga tagapangalaga. Ito yung aming pamamanik ko sa kanila. Dahil, nakaugnay po ito mamaya kung si Ma'am Jane, alam ko, nagno-note down, sa tema natin, Revelation 16:15. Please read naman po yung mga pinupost kong mga reminders, no? Yung mga biblical prophecy na yan. Yung significance po ng mga nagiging pangyayari. Hindi lang sa ating bansang Pilipinas, but sa buong mundo na po. And ongoing na po yung mga pangyayari na yan sa Europe, hanggang pababa na po ng Israel. Andun na po lahat. No? And lately, di ba? Ang nagkakagulo na po sa US, assassination attempt na naman. Ha? Kasi pinababaksak talaga po para walang tutulong sa Israel. Wala na silang alay pagdating na ng aspeto at ang Panginoon lamang po ang bababa, sabi ng Psalms 108, tutulong ulit sa bansang Israel. Ha? And yun yung mga tamang pag-uugnay po. So ano ang puso ni Pastor Psalms 112? Sa bagong taon na ito, ang isang tao na may takot sa Diyos, again, marami na tayong pag-aaral about, di ba? Fear. It's a combined elements po. Kasi, kung may takot ka sa Diyos, ahangarin mo eh. Mapapanatili mo. And mag-word study po tayo mamaya sa word na fix. Well, in my English Tagalog version, yung word na fix, pag ginamit mo po siya sa aspeto ng
verb, ang pagkakasaad po doon, kung sa verb siya na aspect, to direct or hold steady. No? Papanatilihin mo. Kaya nga, hindi ko gagamitin na yung marami na dyan tungkol sa mga tinuro-turo na ng mga pastor, you fix your eyes on Jesus, etc. Alam nyo, pag binasa niyo buong Bible, isang focus tayo ngayong umaga. The Bible speaks of the eye in so many ways. Ha? Okay, titingnan natin yung mga ilang aspeto na yan mamaya, pero ang dami. Pero kumuha lang ako ng mahalagang sequence. And pag ginawa mo naman siyang adjective, yung word na fix, sabi naman po dyan, sa isang pagpapaunawa, again, maliit yung pakakasulat ko Sabi dito, unchangeable, pag adjective siya. Pag verb siya, nakadirect or hold, pag ginamit mo daw sa sentence, tama ba ma? Pag naman ginamit mo siyang as adjective, unchangeable. No? Hindi nagbabago. Kung ano-anong nangyayari lang sa buhay natin Mga kapabayaan, mga kung ano-ano. Siyempre, gawa ng diablo yan No? Si pastor is not also perfect, pero I have this heart, I have this zealousness, just like Paul. Nung ma-save si Paul ng Panginoon, wala na siyang hinangad. Tinignan ko rin yan sa buhay ni Pablo. And marami pa akong tinitignan na mga lingkod ng Diyos. And yun ang gusto ko ipamanhik sa ating lahat ngayon. Lalo na nakikita na natin. May mga mata po ba tayo? Literally, mamaya, pag-uusapan natin yung mga tungkol sa mata. And purihin ng Diyos, wala naman tayo ditong masasaktan. Wala naman tayong duling na kapatiran. I praise God. Pero pauman po sa kasakali. No? Siyempre, pag sinabi mo, kaya nga, kanina nagbibiro si pastor, if you have fear of God, you will fix your eyes on Jesus. Hindi ka na kailangan lagyan ng ganun, katulad ng mga kabayo. Di ba, mga kabayo, nilalagyan na, matandang ilustrasyon na yan, para nakapokus lang. Kasi andyan lahat ng tukso ng diablo sa mga paligid, Kung ano-ano ipapakita. Ito yung mga binabanggit ko na mga ilang ilustrasyon. I-relate ko lang, i-contrast ko lang. Very clear in Genesis 3:6, sino unang nakakita ng masarap na prutas? Pasensya na po, wala po akong gender equality dito. Si Eva. No? Verse 6, when she saw, ano ba yung rhyming mo doon? She saw seashell in the seashore. Ganun. Pero seashell pala yun. She saw, that what? The fruit was pleasant to eat. Inalok niya sa mister niya. So, siguro yan, pag nagbabasa ng Bible, wala na pong gender equality yan. Pakiamin na po. Kaya nga, 1 Corinthians, weaker side ang partner ay ang ating mga matatawag na kababaihan. But here, tingnan nyo yung aspect na yung ginamit ni Satanas na panukso. No? Sabi ni Satanas, tignan mo. Yan? Tinignan nga. Likewise, ano paalala ni Apostle John sa panahon niya? Very clear. And the lust of the eyes, yan. Yan din inalok ni Satanas kay Lord Di ba? Sa Matthew 4, Luke 4. Sabi niya, tignan mo ang kapaligiran. Ibibigay ko sa iyo lahat yan, sambahin mo lang ako. Again, paki-assess nga mga mata natin ngayong umaga. Ano-ano ba mga nakikita natin sa mundong ito? No? Na nawawala tayo sa focus natin. Although hindi natin alisin may mga pangyayari.
Pero, tingnan mo, fix sila eh. Kahit anong, alam nila that God performed. Psalms 153, 57, Psalms 108. Here, dito ako sa heart na ito. But if you have the fear of God, well, I believe you will really fix your eyes sa dapat. Ano man yung mga tukso ng diablo na yan, ano man yung binabargain niya yan, 5-5, kaabalahan sa mundong ito. That's my heart for this year. I'm really longing sa mga co-leaders, co-workers ko. Walang makaka-perfect, kahit si pastor. But we can do our best for the Lord. Yun naman laging challenge ko sa lahat eh. And I thank God, the worship team, sa inyong kakayanan, salamat. But I know, marami pang dapat gawin para sa Panginoon. And I thank the Lord, Bebe Dia, ha? You fix your eyes, your heart, hindi sa mga bagay sa mundong ito. And, siyempre, this lust of the eyes na ito, yan yung mga paraan eh. So, ang ginagamit ng diablo, again, I go back sa aspect na yon, ay ang mata. No? Literally, mata natin. And pag binasa nyo from the onset ng Old Testament hanggang Bible, binulag sila, Balaam, no, yung ganon, aspeto, iba-ibang kwento yan tungkol sa matay. Dami nyo mababasa. Eh, nung makita ni Elijah, biglang namulat ang mata niya, ang daming mga chariots of diba? Mata ang mga issue eh. And you see the glory of God with our eyes. Hindi naman natin makikita ang glory of God ng tenga natin. Siguro pag kumakanta, mararamdaman mo yung glory of God. Pero literally, the glory of God, when you are in a place, and kikita nyo, sa umaga pa lang, masasabi nyo nga, di ba? Umagang kay ganda, paggising mo, makikita mo yung sunset, sunrise, and sa hapon naman, sunset. Daming aspeto na nakikita. Oh? And this morning, siyempre, para breaker naman, nakikita nyo ang kagwapuhan ng inyong pastor. Ano po? Kasi kung kayo mga bulag ngayong umaga, hindi nyo makikita ang kagwapuhan ng inyong pastor ngayong umaga. No? So, I hope, I'm giving importance sa inyong mga mata. Pakaingatan niya, mga anak. Huwag na masyadong gadget. Ang babata nyo pa, mga nakasalamin na kayo. No? Napakahalaga ng mata natin, mga anak. Kaming mga may edad, normal na yan. Siyempre, may edad na eh. Si pastor nga, nagre-reading glasses na eh. Kasi pag medyo maliit na, hindi na makita ni pastor. And I really thank the Lord on my 63rd. Okay pa ako, lahat, vision, and etc. And ano yung pinamamanik ni pastor ngayon? Pansinin ninyo, napakahalaga ng mga aspect na pinapaunawa ng buong gospel. Hindi na ako babanggit. Puro mata ang kwentuhan dyan. Yung bulag, pinagaling ni Lord, yung mga sa Old Testament, di ba? Nakita yung mga iba-ibang pangyayari patungkol din sa mata. Madami kayong mababasa tungkol sa mata. And lumingon yung asawa ni Lot, di naging asin. Ang issue, mata eh. Diba? And kahit sa bagong tipan, anong sabi ng Panginoon? Tumingin ka lang, no, na may pagnanasa. That's already adultery sa iyong kapwa. Wala nang level 1 na yun. Level 2, fornication. Automatic yun. Ewan nga, bakit hindi? Ito, may papaunawa ako mamaya, napakaganda. Kasi baka wala sila nito, medyo pag-isipan ninyo. Kasi sabi nga dito, again, patungkol sa mata, ang dami.
Um, dami, makikita kayo sa gospel, lahat yan patungkol sa mata. No? Sabi ni Lord, pag tinignan nyo ang ulap, ayan ang senyales, di ba? Sabi niya, literally, alam nyo, uulan. So, ganun din. May spiritual eyes tayo dapat, ang Christians. Nakikita na natin mga pangyayari sa buong mundo. And alam natin, malapit nang bumalik ang Panginoong Hesukristo. Pero saan-saan pa rin po tayo tumitingin? Pang-spiritual, ha? Pang-spiritual. Kaya, yun nagagamit ng dyablo. Kasi yun talaga ang pang-ano niya pang-aspeto. Tayo ay mawala sa focus natin. No? Sa ating Panginoong inaantabayanan. And alam nyo, napakaganda niya, no? Tingnan nyo, part ng aspeto na gusto kong idiin, sabi sa Revelations 1:7, no, yung muling pagbabalik ng Panginoon, kasi sinabi na ni Lord yan sa Matthew 24, in His glory, bababa siya sa ulap, in the clouds, etc. Paano mo makikita yung kung wala kang mata? No? Pero literally na, kung nagbabasa ka ng Bible, kahit mabulag muna tayo, alam mo na yun, nabasa mo na eh. Na Lord, someday bababa ka sa ulap. That's the spiritual eye na binabanggit ni Pastor. Revelations 1:7, baka naman, mabuti pa daw yung mga nagkanulo kay Lord. Makikita siya sa ulap. Baka tayo hindi natin makita. Kasi kung ano-anong nakita natin sa mundong ito eh. No? Sa mga nanonood po, sakali sa aming YouTube channel, kung ano-ano pa po mga pinapanood ninyo, I really hope and pray po that you will look up. Dami pong ganyan. Yan ang nauso pa dati yun, di ba? Yung mga sa groupie, look up, di ba? Are we really ready? Are we really prepared for the second coming of the Lord in the clouds? Kasi doon siya bababa. Yan man ay literal nating makita o spiritual eye na lang. Ano ba yung spiritual eye na binabanggit ni Pastor? Meron po akong gustong paunawa lang sa inyo dito yung spiritual eye. Napakaganda po nito eh. In Ephesians, ang ganda po nito eh. Chapter 1, verse 18. Basahin po natin ha. O yan. Kung kahit mabulag daw tayo, pero Ephesians 1:18. Tingnan natin kung meron tayo na nito. Ready na ba tayo nito? Meron na ba tayo nito? Pakitingnan natin itong Ephesians 1:18 na ito, kung meron tayo. Kasi kung ano-anong mga nakikita na natin sa mundong ito eh. Mga kababalaghan, mga kamunduhan, mga etc. The eyes of your understanding, yung mga wala pang unawa, being enlightened, that what? We may know what is the hope of His calling and what the riches of the glory of His inheritance in the saints. Andiyan na lahat yan. Yung power, hindi ko na yun para banggitin. Do you have this eye of understanding already? Na tayo niligtas na ni Lord. No? Kamangha-mangha, babalik siya, tinitiyak. And someday, of course, i-account niya tayo. Walang exempted, kahit si pastor, i-account ako ni Lord. And kaya nga, lagi na lang ako nagjo-joke, Lord, kahit 75 lang ako, basta makapasok lang ako. Diba? Pasado lang ako, Lord. Okay na yun, Lord. Makita lang kita, Lord. Diba? Face to face. Kasi as of now, yes, I see the Lord in His glory sa mga ginagawa niya sa buhay namin. Napakadami na po. On my 63rd, sabi ko nga po, come August, 34 years na po akong pastor. And ito po yung pangahawakan ko sa bagong taon kong ito. I would continue to fix my eyes. Diba? So,
steady, unchangeable, o hindi mape-perfect. And alam naman ni Sister Michelle yan eh. Kaya pag may tukso, ibabaling ko kagad yung mata ko kay Sister Michelle, di ba? Alam ni Sister Michelle yun. Titingin ako sa kanya kasi alam ko may mga nanunukso sa tabi ko. Mga bagay. Typical yan eh. Wala namang bias eh. Wala namang hypocrite ka naman na kukompare ni Sister Michelle. Minsan siya pa nakakapansin eh. Ang ganda ng babaeng yun. Sabi ko, natomboy ka na naman. Oh. Di ba? Sabi ko, mas maganda ka dyan. Kasi, syempre, hindi yung hindi yung kung sa homiletics na doon sa leadership training natin, di ba? Yung binabanggit ko dong life words, di ba? Hindi pan bobola yun. Totoo yun. Sa mata ni Pastor, si Sister Michelle, yung pinaka. Amen. Amen. Tama. Andito naman ako. Ilang taon mo na akong Andiyan yung mga best friend mo kahapon, di ba? Binibiro nga kita eh. Liban na lang, may sikreto kayo sa akin, di ba? Na mga pinagdaanan nyo nung college days ninyo. Andiyan, dumalaw po. Ang layo nung, galing pa po yung Bulacan. Tsaka San Mateo. Para dayuhin Sister Michelle. Kaya na-take time ako kahapon po. Kailangan gumampan. Nakapag-share. Itong buhay namin. Anong diniin ko dun sa mga best friend ni Sister Michelle? Pasensya na po. Ako na po umaako ng mga pangyayari. Kasi lost contact talaga din si Sister Michelle eh. Sa mga dati niyang... Kasi nag-concentrate kami sa faith, sabi ko. No? God, family, ministry. Although nandiyan, may contact sa Facebook, pero yung mga lakwatsahan pa, mga kung ano-ano, na-detach talaga kami. Ako, kaya lang ako gumagampan dun sa aking chaplain's ministry, gampanin ko yun bilang chaplain. Hindi kami para magpasarap, pumunta Subic, pumunta kung saan-saan. Hindi po. May gampanin po ako dun. No? And blessing na lang ni Lord sa amin yun. Na nasasama ko po yung mag-iina ko sa mga okasyon namin. Di ba? Saan-saan na kami, hotel na mga big time, mga matataas na tao nakakaharap namin. No? May gampanin po ako, hindi po yung lakwatsa. O yung, minsan makikita nyo, Pastor, ministry yun. Bonding time, may nag-treat, may ganito. So sa guidelines nga natin, di ba? Sa ministry natin, wala na tayong yung mga pusong mamon, wala na tayong naiinggit. Lahat tayo, unawa yun. Kasi kung sa aspeto lang na hindi kami transparent, hindi na kami parang mag-post ng mga activities natin. Kaya nga kahit nga yung mga blessing ni Pastor, for God's glory, marami pong salamat. Talagang dinideclare ko yung katulad nung awit kanina, no? Na ganito, pagpalain ng inyong lingkod kasi wala po akong ulterior motive sa paglilingkod. Pero maraming pastor dyan, kung ano-anong motibo, makikita nyo pa rin ng uri ng buhay nila. Walang nararating. And, siyempre, for God's glory, no, doon ko kayo hinihikayat yung mga bagay na yun. Nakaugnay yun eh, yung Ephesians 1:18 na yun sa understanding. Alam nyo, sayang wala nga sila ngayon eh, pero meron lang akong babanggitin dito sa comparison nito eh, yung para na natin, na i-compare. Tingnan nyo, ano ang Psalms 119 verse 18, Ma'am Jane? Ang ganda rin po ng nilalaman ng Psalms 119 verse 18. Puntahan natin saglit. Talaga po for Pastor Ed ngayon, ang heart lang po ni Pastor is really to expound sa inyo. Ano ba ang puso ni Pastor sa bagong taon ko na ito? Psalms 19:18. Anong sabi din po dyan? Ito po kaugnay ito ng Ephesians 1:18. O, tingnan nyo, verse 18 din siya, oh. Huwag niyong tatayaan, ha? Naku, mukhang okay to, ha? Baka tumama ako pag tinayaan ko to kasi nagna-numbering si Pastor, eh. Diba? Ano sabi dito sa Psalms 119 verse 18? Open, sayang wala dito siya ngayon eh. Open thou mine eyes. Paborito niya to eh. That I may behold wondrous things out of thy law. Favorite verse niya to eh. Pero nataon no.
Diba? Nakaugnay yan sa Ephesians 1:18. Ha? We have the spiritual eye already. Malaki ang kaibahan natin sa mga hinirang ng Diyos sa lumang tipan at ang iglesia sa bagong tipan. Ang sabi ng Panginoon, ito ang mga bagay na ninanais makita ng mga propeta, makita, although nakita ng mga anghel nang ipanganak siya. Di ba? Tayo, pakisabi nga sa mga katabi, sa mga tahanan, kitang-kita na. Kitang-kita na. As I end up in an illustration, ano bang heart ni Pastor? May napanood po akong magandang breaker ko naman. Nagtitingin kasi ako ng mga magandang, magagamit na kwento, ilustrasyon. And I titled this message this morning, Goyo. Yan. Tataka kayo, Goyo. Sa mundong ito, dati, sabi ng karamihan, ako hindi na, nadagdagan na ako ng kaalaman eh. Dati, sa mundo daw na ito, ipaparaphrase ko na. Dalawa lang daw klase ang tao. Of course, may joke tayo doon. Believer, unbeliever. Okay na yun, itatabi muna natin yun. Magbe-breaker muna tayo. Sa inyo pong mga nanonood. Manggogoyo at nagogoyo. Di ba? Pero iparaphrase niyan, manloloko at naloloko. Di ba? Contrast yan eh. Di ba? Pero siyempre, ang title ko ngayon, Goyo. Ayan. Maganda po itong movie nito, Italian movie to, panoodin nyo. Na siya ay isang mayaman na lumaki, kompleto sa mga paraan. Mabuti siya, may mga paraan. Napalaki siya. Nag-PhD pa siya ng kanyang fine arts. O, di ba, Dia? Pero goyo siya. When I say goyo, may autism siya. Ito yung pangatlo kong tao na binabanggit. May pangatlong klaseng tao. Manggogoyo, ginugoyo, at literally, goyo. When I say goyo, genetic. No? May abnormality. Alam ni JC yan, di ba, JC? Hindi na yan behavioral. May diferensya ka lang, nadidepress ka, kaya nagagamit ng jablo yun. Emotional yun, yung pagpapalaki sa'yo. Pero wala kang genetic nun. Emotions yun, kaya bumigay utak mo sa problema, etc. Iba yun. Pero pag sinabing genetic ka, may lahi ka talaga. No? May diferensya ka. Sabi nga sa akin ni Sister Geraldine, natawa ako eh. Kulang ka sa chromosome. And ngayon, ginagamit ko yun. Mga tao pa lang ito, kulang sa chromosome. Kaya may sarili silang mundo. Mayroon silang sariling fixation. Nakukuha nyo? Na sa tingin nila, sila yung tama. Ito yung klaseng pangatlong tao, ha? Yun yung minimensahe ko last year pa. Pinag-aralan ko yan. In the making. No? Pag may fixation yan, no? Either yun yung pananaw niyang tama siya, and then, mas lalo na ako sa spiritual. And I have proven that my heart is fixed. No? And nagjo-joke din ako. Abnormal din ako eh. Kulang din ako sa chromosome eh. Hindi ko tama iintindihan. Ano pa? There's that big difference. Pero go back sa ating faith. Ang ganda. Pinalalahanan siya ng kapatid niyang dalawa. Baka dedenguhin ka lang niya kasi na-fixation siya na bagong buhay niya nang ma-inlove siya. Pero goyo siya. No? Ang galing nun eh. Yung meaning talaga ng Italian word na goyo, pero actually Gregorio ang pangalan niya. Pero tinatawag siya dung goyo. Panoodin nyo na lang ha, pero hindi ko babanggitin yung kung saan. Mamaya na lang kasi nakaano tayo eh. Panoodin nyo, ganda. Na-inlove siya sa isang, yun nga lang eh, medyo, yun yung storyline. Kaya parang, yung dalawang kapatid niya, hindi maniniwala kasi yung na-inlove siya sana kung dalaga eh. Hindi eh, single mom. Tapos hindi mayaman. So siyempre pag-iisipan, habol lang nito sa pera mo. Di ba? Yaman mo.
Yan typical sa, di ba, may mga nakikita kayong mga memes ngayon sa Facebook, yung matatanda na ang babata ng mga asawa. Kahit sa Pilipinas, yung mga artista natin, may ganyan eh. Tatanda na, pero ang mga asawa, ang babata eh, di ba? Politiko natin, meron din, eh, di ba? Hindi ko nababanggitin. Ang gaganda, ang mga kanilang kabit-kabit. Ya? Oo. Yung fixation na tinatawag. And this year, ganda eh. Sabi ko nga, Lord, kung itong mga abnormal, may fixation, mabuti pa sila. Pakita nyo mga katabi, yung mga nasa tahanan. Pakita nyo, may fixation ka ba kay Lord? Pakita nyo nga, may fixation ka ba kay Lord? Pakita nyo naman mga katabi natin, parang ayaw nyo. Parang, baka mabuti pa yung mga goyo. May fixation. You know? Ako fixation niya eh. Tawag nga niya sa akin ngayon, addict daw eh. May bago na po akong pangalan. Addict. Ano daw tinitira ko? Sagot ko naman, Holy Spirit. Kaya puspos na puspos ako. Puspos na puspos ako. Ganun ang pagka-fixation niya sa akin. Ang tawag niya sa akin ngayon, addict. Addict yung makakapatid na yan. Yung kuya ko, yes, addict yun. Ako, addict sa Panginoon. Ha? Addict ako sa Panginoon. Dami nang tinawag sa akin, di ba? Pero, yun nga eh. Isa lang ang talagang hanggang ngayon, hindi tinatawag sa akin, ang gwapo mo, pastor. Tatanggapin ko talaga yun. Pag sinasabi yung, ang gwapo mo, pastor, yung mga nagbalikan, yun sinasabi ko, sana hindi ganun ang nilagay mo, sister. Dapat nilagay, gwapo, tatanggapin ko tulad ng Panginoong Hesukristo, nung paratangan siya ng kung ano-ano, tahimik siya eh. Diba? Pero nung sabihin, anak ka ba ng Diyos, sabi ni Pilato, umuho siya eh. Yun din, sabihin niyo, gwapo ka, pastor. Kayong mga nanonood. Ang gining ko po, kasalanan ko yun, naging gwapo ako. Goyo. Nagogoyo ko ba kayo ngayong umaga? Yung mga minensay ko ba sa inyo, gawa-gawa ko lang? Kopya-kopya? Hindi po. Ayun po. Ang salita ng Diyos. Isang pagpapaalaala ng kabuuan. Hindi nagkulang ang Panginoong Hesukristo nang gamitin niya mga iba-iba niyang ginamit na paraboloya, ano sa Tagalog? Parabola. Ang dami. Yung nakakita ng hidden treasure, di ba? Anong ginawa niya? Tinakpan niya. Tapos umuwi siya, binenta niya lahat para mabili niya yung lupa na yun. Nakita niya nandun yung hidden treasure. Ang daming parable ni Lord. Patungkol sa mata. And hindi yan literal na that is the spiritual eye. Mabuti pa nga yung mga yung mga medium. May third eye sila eh. Patingin nga ng mga third eye niyo sa noo. Baka talunin pa tayo. Baka talunin tayo ni Goyo, talunin tayo ng mga medium. Kasi meron sila spiritual eye. Daw, no? Nakakakita sila ng mga ganyan-ganyan. Alam niyo, tayo na sa atin na lahat. Basahin lang po natin. Ang mga katotohanan na ito. And sa bagong taon po, yun po ang puso ni Pastor. Tulungan niyo po ako. Ipanalangin niyo ako. Na makapanatili ako, unchangeable sa takot ko sa Diyos. No? Yung challenges na kakaharapin ni Pastor, hopefully, ako nga daw po ang pagkakatiwalaan, malaki yata sweldo doon lilipat na ako. Di ba? Totoo po yun. Yung idea na yun, kung i-verb mo yan o i-adjective mo, pareho eh. Yung idea ng Bible. Again, ano po yung aking puso doon? Sa kabuuan po ng aspeto, napakaganda po eh. Pag ginamit mo sa verb, direct or hold steady. Pag ginamit mong adjective, unchangeable. What a faith if we have this.
sila, wala pang, paulit-ulit si Pastor, wala pang salvation ni Lord Jesus Christ, pero alam na nila ito. Wala pa silang Holy Spirit, pero nakapix ang eyes nila, hearts. Wala pa silang kumpletong Bible, pero kapix talaga. And then, 1 Corinthians 2, wala pa silang mind of Christ, katulad natin. Kaya nga minsan, binabanggit natin, napakawawalang hiya daw ng Hudyo. Kaya nga pag may salbahe kang kamag-anak, di ba, tinatawag ninyong Hudyo ka. Di ba, kasi para bang ang pagkatao ng Hudyo, kahit sa worldwide ngayon, masama ang Hudyo, di ba? Pinagkakaisahan sila ngayon. Yung sa labanan doon, imbis na sila nga ay tignan bilang lahi ng Diyos, likha ng hinirang ng Diyos. Pero sila ipe-persecute sila sa takdang panahon. Pagsulpot ng Antikristo. In any time, forthcoming po yun, forthcoming. Nandiyan na po yun. So ano pa po tayo sa umagang ito? Ano pa po mga tinitignan natin sa mundong ito? I just hope we can really just fix our eyes. Patuloy, ma-enlighten tayo na anong halaga ng buhay. Yes, hindi namin alisin. Di ba? Kaya kahit si Pastor, I'm trying to balance yung aming buhay, pamilya, etc. Pero whatever we have now, dinaanan din namin lahat yan, dinaanan ninyo. No, sa mga kapatid. Kahapon, nagkukwentuhan sila, Sister Michelle. Pinakiramdaman ko, Sister Michelle, kasi sabi, per statistics, ang layo nung pension nung kanyang mga best friend na yun sa government pala. Maghihirap ka lang muna daw sa government habang nagtuturo. Pero pag retire mo, ang lalaki, mga 2.9, mga ganon. 2.5 million pala retirement nila. Kalahati lang halos yung sa'yo, no? May regret ka? 5 million yung isa. May regret ka? May regret ka? Sabi sa kanya, kasi pinapalipat ka na namin noon. Mag-ano ka na, yung government, kaya malalaki yan sila, sigurado sila. Jepoy, pag naging principal yan, malaki yan. Sister Michelle, nandun lang di ba? 1 something lang. Pero at least na-term na rin niya sarili niya, milyonarya last Sunday, di ba? Milyonarya sa Panginoon. Yun po ang malaking kaibahan namin. Bago din namin natikman yung bahay, yung sasakyan na yan, kilala niyo po kami. Paano si Pastor naglingkod? Wala akong allowance, wala akong kung ano-anong mga bagay na yan. No? Ngayon, nire-reward kami ni Lord sa mga paraan niya. Sa mga nagmamahal sa amin. And lahat po, ng whatever, sabi ko nga, and thank you po, alam nyo, for this. Sabi nga ni Sister Michelle nung last week Papa, kumpleto ka na ng wardrobe na naman Anong pang isang taon na naman. Iikot-ikutin ko lahat yan. Isusuot ko yan para makita nila, para tuloy-tuloy. Papalitan pa nila ng yung mga t-shirt ko at yung mga Hindi po ako bumibili. Marami pong salamat. No? Hindi po nakapix ang eyes ko kasi God performed everything sa buhay namin. Psalms 57, hindi po. Hindi din po dahil nagtatagumpay ako sa mga kalaban. Hindi po. Psalms 108, hindi fix ang heart ko, hindi dahil doon. Fix ang heart ko po dahil may takot po ako sa Diyos. At doon ko po kayo dinadala sa tamang konteksto ng word na fix. Kasi ang matagal na yan yung word na love, puro love, 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 emotion, emotion. Alam nyo, God is also a God of discipline. Pero love din yun. Ang totoong Diyos na nagmamahal, didisiplinahin ka. Ang totoong magulang na nagmamahal, didisiplinahin ka. Ano po? Hindi po extreme one side. Hindi po. And I hope this morning, there are so many teachings in Jesus Christ about the eye. Ano po? And I hope
wag naman kayo bibili nung sa mga tindahan ngayon nung merong DI, di ba? May I na. Baka naman mamaya, Pastor, napakahalaga ng mensahe nyo. Yung I na yun. Baka bilhin nyo yung mga, wag naman po yun. Wag po yun. The spiritual eye. Na, Lord, Ma'am Jane, di ba? O, hindi mo kami ulit na update pa, kamusta na yung mata mo? You have the spiritual eye already, Sister Jane. Ha? Alam mo na mangyayari. Nag-aantabay na lang tayo ng mga katuparan. And when we don't go, kaming mga lumalabo na mata, na matatanda, si JC kasi mga nagtatrabaho yan sa computer, sila Asi, mga babata, mga nakasalamin na, di ba? Sige. Brother Jojo, si Ma'am din, depende, dati na rin yan, di ba? Yan ba sila, Dave, sila Matt, correctional pa lang ba yan? O ano na yan? Stigmatism na yan. Lahi, no? Depende yun sa lahi, kung may lahi. Si Ma'am Rosalie, and napakahalaga po, hindi yung physical eye lang, but yung spiritual eye. Let us fix our eyes on our Lord Jesus Christ po. Let's pray. Lord, marami pa pong aral patungkol sa mga naisin mo sa amin. Andiyan po yung mga paalaala, pinagmulan, aming ninuno, sila Ebatadan. Mga pangyayari, Lord, sunod-sunod na. Kaya nga po, ayaw mong magpakita kay Moses kasi mamamatay sila. Nagpapakita ka sa ibang anyo. Dami po patungkol sa aming makikita sa buhay na ito. And today, Lord, on my 63rd, I have seen so much. Kaya ngayon po yung posting ko sa aking IG, taste and see that the Lord, taste and see that the Lord is good. Wala po ako sa araw na ito, Lord. My first message sa year ko po on my 63rd birthday year. Wala po ako kung hindi ko po nakita ang mga katotohanan ng iyong salita. Kung hindi ko po nakita ang mga matatawag pong kamangha-manghang katotohanan ng iyong salita. Lord, nandito ako, namamanig ako sa pangkalahatan, kahit po yung mga viewers namin, sakasakali na may makukuha sila sa aming pang-espiritual na kaalaman. Lord, ituon lang po nila ang kanilang mga puso, isipan, and the spiritual eye, Lord, sa inyo lamang, sa mga katotohanan ng iyong salita. Kami po sa ministeryong ito, yun po ang tinatahak at isang bagong taon, Lord. Isang bagong taon, Lord. And Lord, you know my heart. Dito po ako nakatutok sa Tagalog, fix, nakatutok, mananatili sa mga katotohanan na ito. Pagpalain po, Lord, ang unang mensahe ko, Panginoon, sa aking ika-63rd year. Maraming salamat po sa pagkakahirang mo sa akin. Napatunayan ko po yun, Lord. Mas ginamit ko po yung Psalms 112. Hindi ko po inaalintana yung tagumpay ko sa mga kalaban, sa diablo. Hindi po yung mga ginawa mo sa amin, bahagi na lang yun, Lord. Hindi po yun ang nagpapafix sa puso namin. Nakafix po ang puso namin dahil may takot po kami sa ginawa mo sa amin. Andun yung paggalang, kaya nga, Lord, there are that times may seriousness ako, alam niyo yun, Lord. Na pag ang mga manggagawa ay may mga responsibilidad na dapat gampanan, very serious ako, Lord, na huwag kaming magsayang ng panahon, pagkakataon. Yung kalungkutan na yun, Lord, dati, and sorry to say, pag
kayo ang nagpatupad, Lord, ng ministeryo. Kayo yun. But napakabait mong Diyos na nagbibigay lagi ng pagkakataon. Makita yun, Lord. Nakita ko yun, Lord. Nandun po yun sa Bible. And magpapatuloy kami, Lord, sa mga sakali pa, kung sino pa po yung mga magsisisi at babalik sa inyo, Panginoon. Nandito kami, nakahanda kami, Lord, kahit yung isang bagong ministeryo na, Lord, nandun po ang puso daw. So, Lord, lahat po sa inyo namin pinagkakatiwala. Isang bagong taon, Lord, ng aking paglilingkod. Alam niyo po ang puso ko, hanggang may kalakasan po ako, Lord, mananatili po ako. Mananatili po ako sa tawag mong ito, Lord. Pagpalain po ang Holy Intro Christian Fellowship, Lord, na patuloy ko pong pangalagaan, kaagapay ang mga tagapangalaga. Lord, ang pagiging tagapanguna, Lord, ay laging huli sa amin. Una po, mapangalagaan, mapangasiwaan ng tamang paraan. Ang huli po namin lagi doon, mapangunahan. Because we are servant leaders here, Lord. In Jesus' name. Amen. 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 And amin pong